Hello, what's up? This is Rain Manguera and this is the Epic Apps. Yes, ito po yung mga collections ng videos natin kung saan feature natin yung mga possible na useful apps para sa smartphone nyo or tablet. Basta Android. Okay? Android. Anyway, pero madalas yung mga apps dito na feature compatible din sa iOS. Meron silang iOS version. So, mga iPhone users, check nyo na lang kung available yung apps na feature ko dito. But anyway, let's start. Sa unang app, it's Ampere Flow. Yan, battery speed AOD. Okay, so may nag-request kasi nito a few months ago na. Ngayon ko lang naasikaso. And ito po yung sa mga naghahanap ng app para kapag nag-charge sila is makita nila yung wattage, actual wattage, at actual na progression ng percentage nung charge. Okay? Just to give you an idea, open natin saglit. Yan po, ayan. So free po ito, although may ads naman siya, may ads po siya in-app lang. Pero once na na-setup nyo na at hindi na kayo papasok dito, na-setup nyo na yung gusto nyo itsura niya, etc. Hindi nyo na makikita naman na yung ads. Pero kapag pumasok kayo sa app, expect nyo may ads talaga. But anyway, ito po siya itsura, yan. Details, yan. Yung mga possible na makita niya. Naka-running siya ngayon kasi ginagamit ko siya dito sa tablet ko. And then of course, look and feel ko nung gusto mo itsura niya. Like gusto mo ng font, yan, pili ka ng font na gusto mo. Ito ginagamit ko ngayon currently. Pwede kang gumamit ng mga free versions. Pero yung nakikita nyo yung pro is may bayad po yan. Yes. Ngayon, kung magugustuhan nyo naman tong app na to, pwede nyo bayaran nyo na lang. Gamitin nyo yung premium version. One-time payment lang naman yata yun if I'm not mistaken. Double check nga natin kung one-time payment. Not pala. Ito pala, one-time payment, 60 pesos. Yun, 60 pesos one-time payment kung gusto mo na siyang gamitin for good. Okay? Lifetime na po yan. This one. Alright. Yun ay kung gusto nyo na naman supportahan itong developer. But anyway, para mas maintindihan nyo, demo ko na lang sa inyo. Yan. Nakasetup na yan. Settings, in-approve ko na or inallow ko na lahat ng permission na hinihingi niya. So, pag ginagamit niya, supposedly ganito mangyari niyan. Ipapakita ko sa inyo. Pag nag-charge kayo, yan ang lumalabas. Makikita niyo yung actual counting ng percentage ng charge. Yan. And makikita niyo rin yung actual wattage kung ilan yung watts na pumapasok sa device niyo. Smartphone man yan or tablet. Now, kita niyo naman, at least pwede nyo isyang bantayan or i-monitor kung ilang percentage na kasi lumalabas din yung point something niya, hindi yung 96, 97, 98, 99, 100% agad. Pwede nyo nang panoorin. Kung gusto nyo tsagahin, mahilig kayo manood ng ganyan, yan ang libangan nyo, yan, pwede nyo siyang panoorin na nagka-countdown papunta sa 100% or count up papunta 100%. Okay? So yan yung Ampere Flow. Again, free po yan. At least yung mga importanteng features yan na kailangan nyo is free. Kung gusto nyo ng pro version, available po para supportahan yung developer. Nasa inyo po yan, okay? Next na app is itong si Platinum Songbook, okay? Anong purpose ito actually? Sa mga mahilig po mag-video okay dyan, dadayo kayo ng video okay. And yung video okay nila is yung commercial na mga box type ng mga video okays. Yung mga ganito, yan, mga ganitong video okay, karaoke, yan, mga ganyang machine. Usually, di ba, mga sira-sira yung songbook. And if ever man may songbook is iisa lang. So, kapag marami kayo, hindi mo mabasa, hindi ka makapagkuha ng, hindi mo mahanap yung number na gusto mo. Again, pang mga mahilig lang talaga to sa karaoke, nakikipagbilitan sa video okay. So, what you should do is, download nyo po itong Platinum Songbook app na to. Yes. Pag inopen natin, lalabas po yan. Yan. So, lalabas po rito yung complete list. Okay? Actually, pwede naman siya. May ads kasi siya. So, pwede siyang offline. Ang gagawin nyo muna, i-connect nyo muna sa internet. Advice ko lang to, recommended ko to. Ito yung ginagawa ko eh. So, pagka-install, unang bukas, hayaan mo siya nakakonect sa internet. Ito-download niya tong list. And then, saka mo siya tanggalan ng internet. Like, ang gawin mo, punta ka sa app, tapos network access, tanggalin mo ako. In-off ko lahat, pansin nyo. In-off ko lahat. Pero, wala na siyang access sa internet. Pero, since na-download niya na lahat, yan nakikita niyo yung ads is, yan yung ads niya built-in. Hindi na siya makakadagdag pa ng mga ads. Yung mga full screen ads, hindi na yan lalabas. At least sa experience ko. Now, pwede na kayo maghanap dito. Like kunwari, Champagne Supernova. Yan. So, make sure na tama yung spelling. So, yan i-enter nyo sa video. Kayo 14568 or 3374. Or, again, at least lahat na nandito is almost kompleto na. I'm not really sure kung 100% talaga kompleto. Pero at least siguro 90 to 95% kompleto na rito yung list ng mga songs. Like kunwari, I Swear. Meron ba? Supposedly, meron yan. See, meron din. All for One. Ito yung kinakanta. 596. Pili ka kung alin dyan yung singer ng song na inaano mo. Like, maging sino ka man. Wrong spelling. Kailangan tama spelling. Wrong spelling is wrong. Maging sino ka man. Yes, ayan po. Or gusto mo artist na lang. Like, ilalagay natin Audio Slave. Kunwari, artist mismo. See, lalabas lahat ng kanta ng Audio Slave.
pwede din artist. Ito po ay naging useful sa akin for the past year or so na. Yan, ito ginagamit ko ng mga, yan, ang dami niyang series or mga collections na pwede mong pagpilian. Pero usually ginagamit ko rito ito maramihang list kasi usually nandiyan na lahat ng kailangan mo. Okay? Again, may ads po to. Pwede nyo i-block na lang yung network access niya kung ayaw nyo ng ads para matira na lang is yung mga built-in ads niya. And then, pwede nyo na siyang gamitin unlimited. Okay, free po ito. Link sa video description. Okay? Pangatlong Epic App. Sa pangatlong Epic App is this OnlyOffice. Okay? So, last time, ang na-recommend ko sa inyo yung Collabora. Napaka-light po nun na Office Reader. Okay? So, supported nun ng basically lahat ng Microsoft Office na mga app like Word, PowerPoint, Excel, so on and so forth. Yun nga lang, ang problem ko lang sa Collabora is, of course, maganda lang yun for basic edit and basic na view. Pero yung mga documents na galing mismo sa Microsoft Office is medyo tumatabingi minsan yung pagkakalagay. Like, kunwari, yung picture nakalagay sa background, usually, minsan nawawala yung kanyang background na napupunta sa front. So, kung gusto mo ng better compatibility, mas malaki nga lang to na size compared sa Collabora. Kung gusto mo ng better compatibility sa mga Microsoft Office na mga documents, ito po ang gamitin nyo, si OnlyOffice. Yes. So, pag in-open natin, yan. Next. Actually, gamit ko to sa Windows. Kung hindi ko pa nababanggit, available po ito, itong OnlyOffice na to sa lahat halos ng platform. Android, iOS, Windows, Mac, Linux. Yes, pwede nyo pong install. Actually, ito ngayon na naka-install sa aking Windows katabi ng LibreOffice. Although okay naman yung LibreOffice, pero mas maganda kasi ang compatibility again ng OnlyOffice na to, na itong app na to, sa Microsoft Office na mga apps na documents doon. Mas maganda ang compatibility niya. Usually, hindi nagkakaroon ng problem. Okay? Again, si OnlyOffice. So, i-allow lang natin yung settings. And yan, pwede ka nang gumawa. So, kung gusto mo mag-create ng documents, just click this plus button. Yun, pili ka ng gusto mong gawin. Like, kunwari, text document, yung Word. Yan, see that? DocX agad siya. So, like kunwari, test. That's it. Pwede ka nang gumawa ng document mo. And this one is, or at least 95% compatible sa Microsoft Office na gawa na documents. From PowerPoint man yan, Excel, at saka Word. And other documents din. Basta gawa sa Microsoft Office, usually supported nito. And kung gusto mo ng AI, yes, meron po siyang AI support. See that? Try the new AI mode. Pero hindi ko ginagamit ang AI since I'm not really a fan of AI na features unless no choice ako. Pero again, as much as possible, I don't use AI. Pero may AI siya in case na gusto mo. And meron din siyang proofreading, support, rewrite, and generate. Kung gusto mo lang naman na gumamit ng AI. Yes, kung duda ka sa grammar mo, yes, you can use these features. Very good po ito. Actually, highly recommended. For a few weeks ko na siya ginagamit. And so far, hindi pa ako nakaka-encounter ng problem ng incompatibility na na-encounter ko sa Collabora at saka sa LibreOffice. Again, free din po ito, pero limited po yung access niya. Pero yung limited access niya actually is more like hanggang 5 lang na users ang pwedeng gumamit, so on and so forth. So basically, free na free to. Huwag nyo lang gagamitin for masyadong malaking team. Free po ito si OnlyOffice. Yan. Again, OnlyOffice is free. No ads. Yes, wala pong ads ito. Supported din ito ang co-edit just in case. Yes, meron po siyang room or online na parang online server kung saan pwede kayo mag-edit as a team. Again, yung free version allowed hanggang 5 team member. Pero pag lumagpas kayo doon, syempre may bayad na. Hindi na siya free. Pero kung within 5, pwede po. What else? Available po siya, multi-platform, free din. Okay? So that's OnlyOffice. Iwan ko link dito sa video description. Available po siya. Available din po ito sa iOS, macOS, and Windows and Android. Okay? Now, lipat na tayo sa Microsoft Edge Canary. Okay, so ito favorite kong gamitin naman sa tablet. Kasi mga tablet ngayon usually around, basta Android 15 pataas. Like this one is Android 16 na yata if I'm not mistaken. Parang PC na rin yung feel. Yes, so dito sa Microsoft Edge Canary is supported nito ang extension. So usually, kasi ngayon hindi na supported ng Chrome, kung hindi nyo pa alam, hindi na po kasi supported totally ng Google Chrome. Dati, nung parang last year or a few years ago, supported pa ng Chrome ang extension, pero ngayon wala na, tinanggalan nila yung support for extensions. While dito sa Microsoft Edge Canary, supported pa po ang extension. As you can see, yan, meron ako dito ang AdGuard extension. Pag kinlik nyo tong hamburger menu na to sa taas, makikita nyo ito dito, extensions, see that? Manage extension, and makikita nyo yung list of extensions. Although hindi kasing dami nang nasa kagaya sa Firefox, pero at least yung mga basic na need nyo, especially yung
ad blockers and uBlock origins, nandito. Meron po siyang support. And this one, siyempre, kilala nyo, ito ay Microsoft, gawa mismo ni Microsoft Edge. So, parang yung sa Windows PC. And of course, ang feel niya actually, pag ginamit nyo siya, yan, normal lang naman. Pwede rin kayo dito manood ng YouTube if you want. Yes, hanapin nyo lang si Ray Noguera. Yun, yes, so, see that? Pwede rin. So yun, makakapanood din kayo dito ng normal. So parang natural na siya or normal na siya na web browser kagaya sa Windows at laptop. So I think sa mga estudyante ngayon, best time yung Android 15, especially Android 16, best Android operating system para sa mga estudyante na kasi yung web browser nila kagaya nito ni Edge Canary at saka ni Google Chrome is parang kagaya na rin halos yung feel at saka yung functions sa Windows, sa mga PC, sa laptop. Same na rin. So, I wouldn't recommend na yung mga estudyante, hanggat maaari, kung more on research lang naman ang gagamitin, gamitin nyo na lang, bumili na lang kayo ng mga Android tablets na at least may decent na chipset at least 8GB RAM pataas. Pwede na po yun. Again, kung mga mostly research lang naman. Pero syempre, kung may mga coding na, medyo advanced na paggamit sa, na kailangan ay Windows, syempre, laptop na ang gamitin nyo. But for those basic lang, alam nyo, sobrang ganda na po ngayon ng mga Android tablet from Android 15 to Android 16. Kung bibili po kayo ng tablet Android 16, like this one, the Xiaomi Pad Mini, kung interesado kayo nga pala, iwan ko link dito sa video description. Main tablet ko na po siya ngayon. Ito na ang ginagamit ko for vlogging, like kita nyo naman, feature ko siya lagi. Ginagamit ko lagi for testing apps and screen recording, gaming, dito ko na rin ginagawa. So yun, segue ko lang yan. Again, this is Xiaomi Pad Mini. Ang chipset po nito is Dimensity 9400 Plus. Malakas pang editing. Nakakapag video edit po ako nito, makunat. And kita nyo naman yung mga games na nandito. Palmon, Where Winds Meet. Smooth po rito ang mga heavy games. Yes! Again, Microsoft Edge Canary. Iwan ko link sa video description. Free din po ito ha, free. Okay, so last time, naalala nyo, finiture ko tong simple keyboard. Yes, ang kinaganda kasi rito, hindi kumukonect sa internet. As you can see, hindi wala siyang request for internet or network. So, hindi siya kumukonect sa internet. So, safe po rito ang data nyo. Plus, wala pang 1 MB. Kita nyo naman, 860 kilobytes lang. Ginagamit ko na ng ilang buwan ito dito. 860 kilobytes lang ang konsumo niya sa storage. Napaka light. Pero, wala itong emoji. Now, kung gusto mo ng complete version ng keyboard, pero ayaw mo ng Google Keyboard kasi ang Google Keyboard, if I'm not mistaken, yung Gboard ay kumukonsumo ng 342 MB sa storage. So, from kanina, wala pang 1 MB, ito ay 342 MB. Now, kung gusto mo yung middle ground na gusto mo mas maliit sa Gboard, mas light sa Gboard, pero hindi rin kumukonect sa internet, hindi rin nangongolekta ng data, pues ito ang gamitin nyo. Si Futo Keyboard. Yes! Kita nyo naman. Wala nakalagay dito na may ad siya or kung hindi siya or kumukonect ba siya sa internet. No, hindi po ito kumukonect sa internet. So, napaka-safe po nito. And we can check. Actually, pwede natin i-off ang access nito sa internet if ever man na meron man. Actually, hindi ko na tinest. Kita nyo, wala rin siyang network access request. Pag chinek natin yung ibang app, like kunwari Instagram, pag chinek natin, nakita nyo, merong network access. Pero, si Futo Keyboard, kagaya din ni Simple Keyboard, wala siyang network access kasi hindi niya kailangan connect sa internet. See? Walang network access permission something. Okay? And wala rin siyang ibang hinihinging permission except na mag-appear sa lock screen. Siyempre, pag mag-enter ka ng password or PIN, and so on. So, yan, mga yan, and Windows while running in the background. Of course, kailangan nakaabang siya pag kailangan mo. And the good part is 139 MB lang. So, mas mababa pa sa kalahati ng size ni Gboard na 349. So, ito 149. So, si Gboard mas lamang ng 200 MB. 200 MB na mas malaki si Gboard. Okay? Although, ang layo pa rin ng difference sa simple keyboard na ginagamit ko talaga rito. Pero at least this one, mas magaan sa storage at hindi kumukonect din sa internet. Safe din po ang data mo. Napakita ko na lang din sa inyo ang kanyang settings. Yan. So basically, pwede ka pumili ng sarili mong keyboard. Dito nga lang kailangan mo i-download in case na gusto mo magdagdag ng language, like mag-add language ka. Yan, hahanapin mo siya rito. Ang negative lang din siguro dito, kagaya sa simple keyboard, is wala siyang direct na English Philippines language. That means, wala siya kagaya ni Google Keyboard. Pag nag-enter tayo, lipat tayo, wait lang. Si Google Keyboard, meron kasing peso. Pwede mo i-set up na, basta English Philippines, pwede mo siyang i-set up na nandun na yung peso. Direct. Hindi ka na maglo-long press pa tapos hahanapin mo yung peso. This one, sa Google Keyboard, pwede mo siya i-set up direct na peso. Pero,
sa simple keyboard at saka dito sa photo keyboard is kailangan mo pang hanapin na naka-dollar siya, so kailangan mo i-long press yan and then saka hanapin mo yung peso. Even if ilagay mo siya mismo sa dollar signs dito, hindi mo siya malulong press dito para lumabas yung peso. Pupunta ka talaga dito and then long press mo saka makuha yung peso. So yun po yung difference niya sa Gboard. Sa Gboard, andun na yung peso, long press lang, mabilis, peso na agad. Yun lang naman ang difference na basically, at least yung napansin ko na ikinaayawan ko. Pero other than that, very good po to alternative sa Gboard. At kung gusto mo na may emoji na nakahanda lagi, and kung gusto mo na emoji, meron siyang sariling emoji din. Sa simple keyboard, wala. So yun, parang best of both worlds. Walang network access, kagaya ni simple keyboard, at merong emoji kagaya ni Gboard. So photo keyboard yung middle ground kung gusto mo lang naman. Again, available po ito sa Google Play Store. Free din po yan, no ads. No ads, no internet access, sulit gamitin si photo keyboard. Okay? Pero again, of course, kung okay lang naman sa'yo na walang emoji, kasi lahat naman ng mga apps ngayon may sariling emoji, simple keyboard na. Mas okay, mas tipid pa sa battery. Pero again, that's your preference. Ikaw masusunod. Preference mo yan. Okay. Now, sa mga nagloloko na yung volume buttons, for some reason, meron pa rin mga nagtatanong sa group at saka sa comment section, nasira po yung volume button ko. Ano po kayang pwedeng alternative? Very light lang na app. Meron po tayo. Siyempre, I think na feature ko na to a few years ago, pero feature natin dito, volume, yan. Itong volume app na to, no ads, don't worry, no ads, no network access. Napakabait ng developer ng mga pinifeature ko rito. Hindi nila kailangan ng access at di sila nagpapabayad. At least yung mga pinakita ko na walang network access. This one, no network access din, so hindi niya kailangan ng internet. See that? Hindi niya kailangan. And kita nyo, wala pang 1 MB. Wala pang 1 MB. Ganun po kaliit. Battery usage, 0. So, what you should do, pagka-install nyo itong volume control show native, yan, pagka-install nyo to, wala na kayong settings na gagawin. Ang gawin nyo na lang, i-drag nyo to, papunta sa home screen. Dapat ganito itsura niyan. Yan, home screen. Yan. Lagay nyo lang sa home screen, tapos pag kailangan nyo nang baguhin yung buttons, click nyo lang yan, lalabas yung, tapos pwede nyo na-adjust yung volume. See that? Walang settings, walang setup na gagawin. Install, gamit agad. Adjust mo na ang volume sa gusto mo. Okay? I'm not sure kung compatible to 100% of most Android, pero sa ginamit ko Samsung, sa Infinix, ginamit ko sa Tecno, sa Itel, sa dito, sa Poco, so gumagana rin siya sa Xiaomi, okay naman. I'm not sure kung 100% nga nagagana kung sa lahat ba ng brand. Pero again, sa mga ginamit ko, at least gumagana for majority of the brands na na-test ko rito. Diba? Ayan lang siya. Hindi nyo rin kailangan ng widgets kasi direct siya na app. Wala tayong ginamit na setup. So, again, volume, control show. Yan. Iwan ko link dito sa video description. Yan. Click nyo na lang. Okay? So, yun na po yun. Pero bonus na lang siguro to. Again, binabanggit ko na to lagi. Sa mga gusto ng wallpaper at saka live wallpaper, okay, static and live wallpaper, join po kayo dito sa aking Cotman Files na Telegram group. Iwan ko din ang link dito sa video description. So, kung naghahanap lang kayo ng mga wallpapers, live wallpapers, meron po tayo dito. Meron po tayo dito, ito mga media, yan, nakita nyo, mga wallpapers na yan, mga live wallpaper yung iba dyan, so on and so forth. Yeah. Kung gusto nyo lang naman makalibre ng wallpapers, libo-libo na po yata, 2,500 plus na yung mga wallpapers and live wallpapers ko rito. 2,500 sa wallpaper lang, tapos 862 sa live wallpaper. Ganoon na karami ang laman ng group na to. So kung gusto niyo lang naman makalibre kayo ng mga premium wallpapers, kumpleto tayo halos dito, yan. Kayo na lang magsawa kung ano gusto niyo mga wallpaper. Dito po again sa Telegram group po Cotman Files. Iwan ko link yan sa video description. Join lang kayo, okay? So yun lang naman, free po yun para sa inyo na gusto lagi lahat free, yan, wallpaper free, video free. May APK din po doon, mga tools, mga secret tools, mga secret APKs, nandito po sa group na yan, okay? Join na lang kayo, iwan ko yung link sa video description, okay? Yun lang yung ating Epic Apps. Kung gusto nyo, kung nagustuhan nyo yung ganitong videos, ganitong content, sana consider nyo mag-subscribe. Subscribe dyan yung subscribe button. Yeah, subscribe lang kahit na wag na kayo mag-iwan ng kung ano-ano. Subscribe. Or kung meron kayong gustong i-promote or i-recommend ng mga apps din na tingin nyo useful sa kapwa natin Android users or mobile users, please comment nyo lang sa comment section at try ko i-recommend sa next video. Okay? Again, sana consider nyo mag-subscribe kasi 90% daw pala nanonood dito sa channel is hindi nakasubscribe. So sana consider nyo mag-subscribe para yung mga content na ganito is dumaan sa inyong mga feed. Alright? Again, this is Rain Manguera. I'll talk to you again soon. Kahit budget o flagship, lahat may tala.